O ito, tingnan ninyo. O, pakita natin sino yung mga pangalan na yan. O huwag kayong magagalit kung lumabas mga pangalan nyo rito. Hindi ako naglabas niyan. Ang naglabas nito ay yung yung mga militar. Again 268. Diyan sa 806 billion, 268. Sana. 268 na ospital na sana yung napagawa natin. Kung magkano man ang tulay, putaragi siguro yung 268 na ospital. Kung yung pera na yan, 806 billion, nilagay mo sa kalsada. Baka may biyahe na ng jeep dito sa Cubao, papunta ng Davao. Oo, jeep. Dahil konekta na sana ang mga isla ng Pilipinas natin yan kung hindi nyo ninanakaw yan. O kung hindi ninakaw yung pera na yan sa loob ng isang taon, sabi ko nga sa inyo, baka yung yung mga kalsada dito sa buong Pilipinas hanggang konekta, sasakay ka, papasok ka, Davao ka, tapos ang eskwela mo sa Recto. O isang sakay lang yan. Kapag 806 billion nilagay mo sa mga tulay at saka mga kalsada, pinag-connect mo yung mga isla sa Pilipinas. Sasakay ka doon sa Davao City o doon sa may SM Lanang. O sasabihin mo, mama, bayad po, student fare. Estudyante po, saan? Sa may Recto lang po. O sa Recto, sa may Isitan. May biyahe, putang ina niyan. Kung hindi nyo ninakaw yung pera ng taong bayan ng mga hayop kayo. Ito, basahin natin. Basahin natin mga bossing O ito, ano ba yan? Nasa na ba yung nasa na ba yung ano ko na yan? Yung ito, sabi dito pinangalanan ng mga kilalang kilalang kongresista lumutang sa joint affidavit ng mga ex-Marines. Ex-Marines, wala na kasi si natatandaan nyo si yung Marines na nagsalita sa Senado? Si Orly Guteza, wala na Yung isang Orly Guteza napalitan ng 18. O hayop kayo. Orly, kung saan ka man nandun, diyan ka na lang. Putangina mo, hindi ka na namin kailangan. Kupal ka. Tangina ka. Salita ka ng salita, wala ka palang bayag. Tarantado ka. Wala ka palang bayag, hayop ka, salita ka ng salita, yabang-yabang mo pa, hindi mo kailangan ng hindi ko kailangan ng security, hindi ko kailangan ng witness protection program, putangina mo, tas magtatago ka. Gago. Umamin ng matinding reaksyon na sa social media ang paglabas ng page 15 and 16 ng joint affidavit ng mga dating Marines kung saan inilahad ang umano pag-escort at pag-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera sa ilang mambabatas na kanilang naaalala. Naaalala. Grabe. Ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay ginagawa umano. Teka, tanggalin ko na yung background music ko. Ang mga deliveries ay ginaganap umano sa iba't ibang lugar gaya ng House of Representatives. Grabe, sa House of Representatives mismo ang bigayan ng pera. Ang galing-galing nyo talaga. Mga townhouse sa Forbes Park. Sana all. Yung Forbes Park dapat gunawin na yan. Yung Forbes Park dapat gawin na lang parke. Diyan pala nagtatago yung mga kawatan sa Pilipinas at maging sa mismong mga bahay ng ilang opisyal. Sa salaysay ng mga affiant, nakilala raw nila ang mga tumanggap dahil madalas nila itong makita sa telebisyon o kapag kasama ni Saldico. Pahayag mula sa affidavit, nakasaad sa dokumento, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen at women. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. Tapos sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse Forbes Park. Putang inang... Oy, Forbes Park na... Kaya pala ang hirap-hirap pumasok dyan. Kaya pala pag pumasok ka dyan, kulang na lang, hingan ka ng resume. Yung pala, ganito pala nangyayari dyan sa Forbes Park. Mga pangalan na binanggit sa affidavit, batay sa dokumento, ito ang mga opisyal na isinasama sa listahan ng affidavit ng mga ex-Marines. Sino yan? Ayan, isa. Si Benny Abante. Tentereren.
Hayop na yan. Ito nagre-react lang po ako. Hindi sa aking galing ito. Pero dahil lumabas na ito, nag-press con ito, hindi naman na siguro tayo makakasuhan kung murahin natin itong mga pangalan dito. Diba? Benny Abante, ang isang congressman na hindi binoto ng kanyang mga constituents, natalo nung nakaraang eleksyon, kaya naman pala ipinanalo. Benny Abante, ano ba yan? Yung sabi nila ito kung totoo nakatanggap ka daw ng pera. Kung nakatanggap ka ng pera, binayad mo ba yan sa Comelec para manalo ka? Nagtatanong lang Huwag ka magagalit alagad ka ng Panginoon. Hindi dapat nagagalit ang mga alagad ng Panginoon. Nagtatanong lang, pwede mong sagutin, pwede ring hindi. O pwede rin namang you invoke the right to self-incrimination. Pwede rin naman yun. Pero ang tanong, Pastor Abante, kupal ka ba? Bakit galit na galit ka kay Inday Sara at sa corruption ni Inday Sara tapos tumatanggap ka pala ng mali-malitang pera? Yung pangalawa, isang pangalan na nakaredact, nako. Binura. Baka hindi nagkamali lang sila ng pangalan. Pero mamaya na yan. Ito si Zia Adjong. Yan yung kupal na taga Mindanao na congressman na putsang ina, ipinagkanuno ang lahi niya para lang sa maleta di umano. Di umano. Di umano. Kasi yan yung Adjong, yung galit na galit sa mga Duterte kay Inday Sara. Pero ang ganda-ganda naman ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Maayos naman ang Mindanao nung panahon ni Pangulong Duterte. Taga Mindanao si Pangulong Duterte. Pero ewan ko, bakit nakikipagkaibigan to sa hindi naman niya mga kalugar? Ang dami-daming sinasabi nito tungkol sa corruption. Tapos yung pala, siya rin pala, kurakot, di umano. Maleta, ilang maleta natanggap mo, Adjong? Kaya naman pala kahul ka ng kahul Kaya naman pala kung ano-anong mga pinagsasasabi mo sa press ko busog-lusog ka pala Sino pa? Itong Jose Alvarez, di ko kilala. Si Jojo Ang, di ko kilala. Julian Baronda, di ko kilala. Ace Barbers. Utangin na Ace Barbers, kaya naman pala dati kang Duterte supporter, kaya naman pala ipinagkanuno mo yung mga Duterte na dating bilib na bilib ka, nakatanggap ka pala ng maleta. Katulad nito, nakatanggap daw ng maleta si Ace Barbers DOJ, NBI, ito dapat inuuna nyo. May hita nyo kay Jack Argota, kahit may pakulong nyo si Jack Argota, may sosoli ba si Jack Argota na pera ng taong bayan? Mantakin mo kung sasampahan nyo ng kaso itong mga pangalan na binabanggit ko at eventually malaman na talagang sangkot sila. Meron tayong mga properties nitong mga to na masisequester. May babalik sa taong bayan yung pera. Si Jack Argota, ano may babalik nyo? Ano may babalik ni Jack Argota? Hindi naman siya nagtanakaw ng taong bayan tas nauna pa siyang may kaso sa mga hayop na ito. Sino pa? Ace Barbers, kapal-kapal ng mukha mo Kaya naman pala umiiyak ka. Kaya ba umiiyak ka noong inilibing si Akop? Kaya ba umiiyak ka nung inilibing si Akop or nung namatay si Akop kasi sana sa'yo na lang napunta yung maleta niya? Joke lang yun joke lang. Nagtatanong lang ako. Pero wala rito si Akop Dito sa listahan na to, yung number 2 kaya, yung isang pangalan na nakaredact, si Akop kaya yan? Sabi wag na natin ilagay pangalan, nasa impyerno na yan Sino pa to? Si Ching Bernos, di ko kilala. Arlene Brosas, ang kapal ng mukha mo Arlene Brosas, makabayad ka talaga? May question mark yun Arlene Brosas, totoo ba to? Magnanakaw kayo? Mga ano na kayo? Mga rebelde na kayo? Magnanakaw pa kayo? Walang hiya, kaya naman pala grabe ang operations ninyo at hindi humihinto ang pagbatikos ninyo sa mga Duterte Nakatanggap pala kayo ng ng maleta, pero sasabihin nito mga to, paano kami nakatanggap ng maleta? Kung nakatanggap kami ng maleta, bakit namin pinai-impeach si Bongbong Marcos? Yan ang nila dyan. Yan yung sasabihin nila dyan. Ano ba kayo? Pwede ba yun? Nakatanggap kami ng maleta tapos pinapa-impeach namin si Marcos. Gago? Lumusot ba yung impeachment nyo kay Marcos? Hindi naman na-dismiss. Ulul. Pati si Franz Castro, anak ng potsa, child abuser na, magnanakaw pa. Hayop na yan. Si Joel Chua ng Maynila, palakpakan. Isa pa tong matigas ang mukha.
Kapal-kapal ng mukha, ang dami-daming sinasabi tungkol kay Inday Sara sa ginastos ng 11 days, anak ng tokwa, oh. Joel Chua, kasali ka pala dyan. Yan ba yung mga pinagpapatayo mo ng mga bahay ng kalapati dyan sa Maynila? Yung mga yung mga barangay hall na nasa gutter, dalawang lang, isang di pa lang yung isang di pa lang yung lawak tapos 4 na palapag. Galing ba yan dyan, sir? O ito pa, si Manix Dalipe. Ito si Manix Dalipe, natalo to sa Zamboanga. O ito rin, isa rin ito sa staunch critic ng mga Duterte. Ang daming sinasabi tungkol kay Inday Sara, kay nito, ganito. Pero ito kasama to sa mga kaibigan ni Romualdez to, tsaka ni Zaldico, ha? Manix Dalipe. Kota na. Sino pa? Leila de Lima. Walang iya Leila de Lima. Hindi ako makapaniwala dito, ha? Speech ka pa ng speech dyan sa plenaryo ng Congress, ha? Yung pala tumanggap ka. Alam mo, grabe ka, Leila de Lima, ha? O Leila de Lima, grabe ka. Mantakin mo, sinabi noong una na tumatanggap ka ng payola sa mga sindikato dyan sa Bilibid. Di umano, ha? Well, nalinis mo naman na yung pangalan mo, pero balita yun. So dati, tumatanggap ka na nga daw ng pera mula dyan sa mga preso. Tapos di umano, meron ka rin daw pera dyan sa DOJ at cash advance na hindi mo pa nililiquidate. Tapos ngayon naman tumanggap ka ng maleta. Hoy, Leila de Lima, kanino may bibigay? Ilan saging mabibili mo dyan? Dami mo mabibiling saging dyan. Ito naman si Dan Fernandez, yung natalunan. Yung talunan na gobernador ng Laguna, na congressman na ang galing-galing mag-English nito. Ang galing-galing mag-English nito, parang grade 2. Hayop ka, dami-dami mo ng palang pera, binigyan ka pa ng mali-maleta, di umano, tapos hindi ka mag-aral ng English 101. O ito pa, si Dong Gonzales. Oy, contractor to sabi nila, di ba? May mga tawag dyan, construction na firm dyan sa Pampanga. Tapos, yung mga construction firm ng pamilya niya, di umano, yung ginagamit, binibigyan ng mga proyekto ng DPWH, kumikitang kabuhayan. Dong, ha? Samayan, Dong. Si J. Kongkun. Ay, ito yung si Kangkong. Yung taga Bataan ba yan? Yan ba yung iniwanan ni Aiko Melendez? Kasi hindi mo alam kung ano ba talaga gusto niya. Talong ba o okra? Oy, J. Kongkun, ha? Totoo ba to? Dinay nyo, ha? I-deny nyo to, parang awa nyo na. Si Jervil Luistro, grabe ka. Nakatanggap ka raw ng maleta, tapos hindi ka pa nagbabayad kay Inday Sara. Meron ka daw utang kay Inday Sara ng ilang milyon ba yun? 8 milyon ba yun? Yung sa kaso ng asawa mong di umano, may kaso ng panggagahasa na itinago mo, di umano, ha? Hindi ako nagsabi niyan, kumakalat yan sa balita. Sinasabi ko lang kasi yun ang pagkakakilanlan nila Doon ko lang kasi sinasabi ko lang kung ano yung pagkakakilanlan ng mga tao na to, kasi yun lang din yung alam ko na pagkakakilanlan nila, kasi syempre laman naman tayo ng social media. Oy, Luistro, grabe ka, nagbayad ka na ng utang kay Inday. Bayad din. Grabe naman, diniliberan kayo ng mali-maleta tapos hindi kayo nagbabayad. Oy, ito sino pa? Si Raul Manuel, anak ng tinapay. Kaya pala tong baklan to, TikTok ng TikTok Nakatanggap din pala ng pera ito. Hoy, Raul Manuel, ang kapal ng mukha mo. Saan mo binayad yung mga perang natanggap mo? Dinala mo ba yan sa bundok o sa mga lalaki mo? Di umano. Nagtatanong lang. Huwag kang magagalit. Nagtatanong lang ako. Pwede mo sabihin, hoy, Boss Dada, wala akong lalaki. At hindi ko rin dinala sa bundok. O di tapos ang usapan, nagtatanong lang. Huwag kayong magagalit. O sino pa? Itong si Sandro Marcos, ayan sigurado yung Sandro Marcos, anak ng tokwa na yan. Siya ang malaking allocable Di ba? Siya ang may pinakamalaking allocable. So malamang sa malamang yan. Tsaka anak yan ng magnanakaw na si Bongbong Marcos di umano, ha? Kasi di ba pinaparatangan naman si Bongbong na magnanakaw? So anak yan ni Bongbong. Apo yan nung magnanakaw. Yun talaga legit yun. Yung lolo niyan, si Marcos Sr. Tsaka yung lola niyan, si Imelda. Ganun din. Alam mo si Imelda, kaya hanggang ngayon buhay pa yan. Kasi si Satanas, hindi daw niya kailangan ng reyna sa impyerno. Kaya dinidelay pa yan. Sabi, diyan ka lang muna, wag ka dito. Pag pumunta ka rito, baka kunin mo yung trono ko.
Grabe ka, Sandro Marcos, ang bata-bata mo pa. Unang beses ka palang naging congressman, ganyan na ugali mo. Walang Diyo. O sino pa? Si Paulo Ortega, yung taga ano ba yan? La Union. Yan ba yung bakla daw yan? Di lang ako sure. O pero sabi nila bading daw yun. Totoo ba yun? O baka may bisyo kaya ganyan. Kaya tumatanggap ng perang ganyang kalalaki. Ito nakalagay yung pangalan nyo rito. Hindi yan sa akin galing. Oo, gusto ko lang ilabas dito sa vlog natin. Totoo ba yan? Kasi kung hindi, sabihin nyo hindi totoo. Si Joseph Paduano, anak ng Tokwa to si Joseph Paduano. Ito talagang mga makakaliwa na ito. Kaya pala ang laki-laki ng mata. Kaya naman pala ang lakas-lakas ng boses sa Congress manakot. Yung pala tumatanggap din ng maleta. Ito matindi si Stella Kimbo. Ito yung dating naka-tricycle lang. Dating naka-tricycle. Ngayon, naka-artista ban na. Yes, ang sarap ha. Stella Kimbo, ba't ang yaman-yaman mo naman kasi? Teacher ka lang eh. Wala naman teacher na sobrang yaman. Siguro may teacher na mayaman. Pero teacher na sobrang yaman. Imposible naman yan. Lahat ng building sa Marikina, nilagyan mo ng letter Q. Kala mo ikaw may ari. Walang hiya ka. Ayan, si Martin Romualdez. Palakpakan. Si Martin Romualdez, nandiyan din sa listahan. At ito, si JJ Suarez ng Quezon. Palakpakan natin si JJ Suarez ng Quezon. Grabe kayo. Oh. Sa mga nabanggit na pangalan na ito, meron ba senador dyan? Kahit isa? Wala. Bakit yung senador ang unang nakakasuhan? Bakit yung senador ang unang iniimbestigahan? Kailan kaya iimbestigahan itong mga tao na ito? Kasi may mga ipinakitang maleta, yung mga ano na yan, yung mga maleta, mga picture ng maleta, mga exhibit A, exhibit B at kung ano-ano pa. O yan, makikita. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at